Magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon na ang ating pong series ay nasa aklat pa rin ng Galatia at narito na tayo sa bahagi na mula pa sa huling bahagi ng chapter 5 hanggang sa matapos ang mga practical na bahagi ng pagtuturo ni Pablo matapos niyang i-discuss ang mga doctrinal and theological issue. Now he is on the practical side of the book. And we are about to finish this book. Maaring malapit na, who knows, to this month or following month. Okay, so now let me invite you to Galatians chapter 6 verses 3 to 5. Tatlong talata ang ating pong pag-aaralan ngayon. Sapagkat kung inaakala ng sino man na hindi siya may kabuluhan, gayong wala naman siyang kabuluhan, ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Ngunit subukin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon ang kanyang dahilan upang magmalaki, ay sa kanyang sarili lamang at hindi sa kanyang kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay dapat magdala ng kanyang sariling pasan. Ito po ang salita ng Panginoon. Hindi lingid sa atin ang gusot at ligalig na meron sa ating gobyerno, sa ating panahon ngayon, lalo na sa Senado. At kitang-kita natin na ang mga nangyayari ngayon ay parang hindi pa ito nangyari dati. No? At merong dalawang faction na naglalaban, nagbabanggaan, naghihilahan, no? Nagpipigilan at nakikita natin ang hindi magandang imaheng ito. Ang kampo. Nung isa, si Cayetano, ay nagsasabing siya pa rin ang presidente ng Senado. Yung isa naman, si Gatchalian, siya na ang presidente ng Senado. At nag-aaway sila sa maraming mga issue. At nag-aagawan sa pwesto, sa mga tinatawag na mga posisyon ng leadership, no? They want to control, they want to have control, the influence, the leadership position, and the votes necessary to advance their own agenda. Yan po ang nature ng politika. At may nagsabi nga that politics is a dirty game. Isang maduming laro talaga ang politika. It can become an arena where opposing sides pull one another down in pursuit of their own interests. Sa gitna ng ganitong kaguluhan, sa gitna ng ganitong mga pangyayari, nais kong sabihin na ang Iglesia ng Panginoong Jesucristo ay tinawag hindi maging ganito. Siya ay tinawag upang magpakita ng kanyang pagiging iba. The church is meant to be a community where believers experience genuine care, genuine concern and encouragement and mutual edification as we walk in step with the Spirit. Kaya kahit na nga may isang kapatid na nagkasala na, nahulog sa kasalanan, ang responsibilidad natin ayon sa pinag-aralan natin noong nakaraang linggo verses 1 and 2 ay hindi siya itulak pa, no? Idiin pa, kundi siya ay hikayating manumbalik sa Panginoon, hamuning magsisi ng kanyang kasalanan at makipagkaisang muli sa kanyang bayan, sa kanyang iglesia, sa tao o bayan ng Diyos. Kung ang isang tao ay may kabigatang dala, no, dapat natin siyang tulungan. We should help him to carry over those burdens. Yun ang dapat natin gawin. Hindi natin hinahadlangan ang progreso ng bawat isa. Hindi tayo naglalagay dapat ng mga obstacle sa daanan ng isa't isa para siya ay matumba o para hindi siya lumago. We seek one another's good. We rejoice with those who rejoice. We weep with those who weep. Hindi tayo nakikipagkompetensya, no? Para sa power, para sa position. Nagpupunyagi tayong maglingkod, magsuportahan, at magpatatagan to build up one another for the glory of Christ. That is the church. The church is an institution so different from any prestigious institution we have in this world, because it is a
institution that seek the welfare of one another. Hindi ito isang institusyong naghahamunan, naghihilahan, nag-aagawan ng kanilang mga posisyon para makuha ang impluwensya at kontrol. Ganun pa man, mga kapatid, gusto kong sabihin, meron pa rin mga hadlang, meron pa rin mga barriers, no? Maging sa grupo ng mga mananampalataya, maging meron man tayong hangaring magkaroon ng sweet fellowship or loving fellowship, meron pa rin mga barriers na dapat nating kilalanin, dapat nating labanan, dapat na mawala. At itong barriers niyan ay dahil bahagi pa rin tayo ng isang makasalanang mundo. Bahagi pa rin tayo ng isang kalalagayang may kasalanan pa rin dito sa puso natin. At dapat itong labanan, dapat itong i-resist, sangsalain. At karamihan sa mga bagay na nagiging hadlang o barriers, brethren, ay nanggagaling sa tinatawag na selfish interest and preoccupation of self. Yung bang pagpapahalaga pa rin, yung pangunahin pa rin yung sarili. Kapag ito ang umiiral sa isang samahan, nasisira, hindi nagpo-progreso ang samahan o ang samahan ng isang iglesyang dapat ang interes ng isa't isa ang pinahahalagahan. Ang mensahe na gusto kong bigyang diin ngayon pong umagang ito ay ito, healthy fellowship in the church flourishes when self-preoccupation is resisted. Ang isang malusog na samahan sa iglesia ay yumayabong, lumalago kung ang pagpapahalaga lamang sa sarili ang siyang ating nilalabanan o sinasansala. And what are some of the barriers to a healthy fellowship? Merong makikita tayong tatlong bagay o isa-summarize natin sa tatlong salita. Yung dito sa tatlong talata na binasa natin ngayon. Unang-una, tinawag ko itong conceit. Pangalawa, comparison. Pangatlo, complacency. First of all, conceit, verse 3. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Ang punto ni Pablo, ang punto niya ay ganito. Refuse thinking more of ourselves. Labanan natin. Laging ang iniisip natin ay yung sarili nating kapakanan at interes. Now, sa palagay ko, bagamat nandito na tayo sa bahagi ng practical side ng pagtuturo ni Pablo sa aklat ng Galatia, meron pa rin siyang pagsundot doon sa mga Judaizers na siyang nakapasok sa kalipunan ng mananampalataya sa Galatia na may mataas sa tingin sa kanilang sarili. Siguro, pinagmamalaki nila na hindi lang sila nananampalataya kay Kristo, no, kundi may marka sa kanilang katawan ang pagsunod sa mga batas ng Diyos dahil sila daw ay nagpatuli sa laman, yung tinatawag na circumcision. So, ipinagmamalaki nila yan. Ito'y wala sa mga hintil na mananampalatayang karamihan. And this distinction easily became a source of spiritual pride and a basis for looking down on others. Diba? Pag meron kang taglay sa katawan mo, sa pagkatao mo na wala sa iba, madali mong tingnang mababa ang iba eh. Ewan ko kung narinig na ninyo na si Muhammad Ali na hindi ko rin alam kung totoo ito, no? Kasi si Muhammad Ali daw, matagal ko na itong narinig nung araw, nabasa na diba si Muhammad Ali tinatawag na the greatest heavyweight champion of all time. Pero ang totoo siya naman na nagbansag niya sa kanyang sarili. Di ba? I'm the greatest. No? So, minsan sumakay siya daw ng eroplano at pagkatapos ay sinabi ng stewardess sa kanya, magti-take off na po tayo. Isuot niyo na ang sinturong pangkaligtasan. Diba? Yung tawag niya seatbelt. Sabi daw ni Muhammad Ali, si Superman ay hindi nangangailangan ng sinturong pangkaligtasan. Superman don't need a seatbelt. Sumagot yung stewardess, hindi kailangan ni Superman ng eroplano.
para lumipad patungo sa ibang lugar. Anong point doon? Di ba pagka masyadong mataas ang tingin mo at tingin mo ang galing-galing mo, madali mong makita yung kakulangan ng iba. No? Madali mo makita o tuminging mababa sa iba. Sabi ni John Stott, no, our conduct to others is governed by our opinion of ourselves. When we think more highly of ourselves than we ought, we will inevitably begin to look down on others. Nagiging critical tayo, nagiging judgmental, nagiging dismissive doon sa mga taong inaakala natin ay mas mababa kaysa sa atin. Kapag mataas ang tingin natin sa sarili natin, alam nyo ang isang problema, ang dali mong ma-offend. No? Ang dali mong ma-upset kapag hindi ka napansin. Kapag hindi ka nabanggit ang iyong pangalan. Kapag na-ignore ka, na-overlook ka, hindi ka na-recognize. Ang dali mong ma-offend. Bakit hindi binanggit ang pangalan ko? Birthday ko rin ngayon. No? Or, we may even resent being assigned to ordinary tasks. No? Oh, mag-ayos ka naman ng bangko. Maglinis ka naman ng CR. Maghugas ka naman ng plato. Diba? Napaka naman ng mga trabaho na yan. Ayaw mo. Because you think too highly of yourself. Such reaction reveal not the greatness of our character, but the depth of our pride. But perhaps, ang pinakamatinding consequence ng masyadong mataas ang tingin sa sarili ay yung nagre-react ka kapag ikaw ay kinukumpronta sa kasalanan mo. Alam mo, ang isang taong mataas ang tingin sa sarili, ang hirap tumanggap ng correction. Ang hirap tumanggap ng pagtutuwid na napaka-defensive. No? Madaling ma-offend. Napaka-resentful kapag kino-confront. Totoo lang naman, lahat naman tayo, aaminin natin. Yung naturalesa natin, ayaw natin na nailalantad ang ating pagkakamali. No? Ayaw natin yung spotlight ay nakikita yung pangit sa atin. Diba? Na-offend tayo roon. Kasi nga, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Concern ka kasi doon sa, ano ba iniisip ng ibang tao sa akin? No? Ano kayang pinag-uusapan nila pagka ako ay wala? Masyadong sensitive ka sa criticism at correction. Madali kang mag-overthink. Madali mong i-interpret yung expression ng mukha. At kaya pag nakasalubong ko siya, nakasimangot siya. Diba? O kaya naman, yung body language, yung private conversation, nag-uusap sila doon. Ako yata ang pinag-uusapan nila. Nagtatawanan, ako yata ang pinagtatawanan nila. Pride makes us self-conscious because we are constantly trying to protect our image and our reputation. Anong sabi ni Pablo? No, biglang kinat ni Pablo yung ganong klase ng self-deception, ng isang sobering reminder. Sabi niya, for if anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself. Mga kapatid, gusto kong ipaalala sa akin at sa bawat isa sa atin na naririto ngayon, labas sa biyaya ng Diyos, tayo'y walang kabuluhan. We are nothing. And we have nothing of which to boast and nothing in which to take pride. Tayo'y mga makasalanan. We are lost sinners. Kung tayo ngayon ay napabilang sa kanyang kawan, napabilang sa mga kanyang bayan, sa kanyang iniligtas, ito'y dahil sa biyaya lamang ng Diyos. At ang bawat hakbang na ginagawa natin upang tayo ay gumawa ng tama bilang Kristiyano, gumawa ng mga bagay na makabuluhan bilang Kristiyano, ay dahil sa biyaya ng Diyos at dahil sa enablement ng banal na Espiritu sa atin.
So, anumang paglago, anumang usefulness o godliness that we possess is ultimately is the result of God's grace at work in us. No? Maring, alam nyo, maring ang tingin ng ibang tao sa iyo, medyo mabait ka, respetado ka, magaling ka, mahusay ka, o maging doon sa circle na meron ka, di ba, nire-respeto ka, may impluensya ka sa iba. Pero ang pinakamahalaga, hindi yung sinasabi nila at tingin nila. Ang pinakamahalaga sa lahat, ano yung tingin ng Diyos sa iyo? Na wala tayong anumang batayan ng pagyayabang. Diba, sa modern pop psychology ngayon, madalas ang binibigyang diin yung self-esteem. Dapat, i-esteem mo yung sarili mo. No? Tingnan mo yung sarili mo na okay ka, magaling ka, mahusay ka. You have to view yourself as worthy of love, honor, and respect. Diba? Ganun ang turo ng modern pop psychology. At minsan nakakapasok yan sa kalipunan ng mga Kristiyano at ginagamitan ng ibang mga lingwaheng magaganda. O kita mo, namatay si Kristo para sa iyo, di ibig sabihin mahalaga ka sa Kanya. Hindi ba namatay si Kristo para sa iyo? Ibig sabihin, ikaw ay angat sa iba. So tingnan mo ang sarili mo na may pride. Tingnan mo yung sarili mo na deserving ng anumang magagandang bagay. Yun ba ang makikita nating lingwahe? Maging sa mga dakilang tao ng Diyos sa Biblia? Hindi. Sabi ni David, isang dakilang lingkod ng Diyos, Psalms 22 verse 6, "But I am worm and not a man." Anong tingin ni David sa kanyang sarili? Ako'y uod lamang. 1 Timothy chapter 1, verse 15, sabi ni Paul, "The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost." Sabi niya, niligtas ng Panginoon Kristo ang makasalanan. Ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Ako ang pinakahepe ng mga makasalanan. At ang ginamit ng salita rito ay present tense. I am. Hindi niya sinabing I was. Ibig sabihin at this very point in time, I'm already an apostle. I'm already saved. But I'm still sinners. Kaya yung mga nagsasabi, ng mga nagtuturo ngayon na hindi na tayo makasalanan dahil niligtas na tayo ni Kristo, sumasalungat tayo kay Pablo. Si Pablo nga mismo, inamin niya yung sarili niya. Even at this point in time, I am the chief of sinners. 1 Corinthians 15:9, sabi ni Paul, "For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God." 2 Corinthians 12:11, "For I was not at all inferior to these super apostles, even though I am nothing." Now, yung context noon, doon sa 2 Corinthians, merong mga nagpapakilalang sila daw sila yung mga super apostles. Sabi ni Pablo, totoo, pag pinag-aralan mo, hindi naman ako inferior sa kanila, pero ang totoo, walang akong kabuluhan. Wala akong maipagmamalaki. Kaya mga kapatid, we have to relax and realize that we are nothing apart from the grace of God. And for that reason, we should resist or refuse thinking more of ourselves and start doing what is right, what is proper, what is essential, what is for the good of His church and for the glory of His name, because we have been given the blessing na hindi tayo deserving yung biyaya ng Diyos. So that's number 1 na barrier. Conceit. Pangalawa, comparison. Verse 4, "But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone, not in his neighbor." Anong punto ni Pablo? Ang punto ni Pablo ito, reject measuring ourselves against others. Huwag nating sukatin ang sarili natin laban sa iba. Alam mo, minsan yung comparison, medyo mahirap din yan, no? At hindi maganda. Kasi, nadi-discourage ka kapag kino-compare mo yung iba. Tingin mo, mukhang mas spiritual siya kaysa sa akin. So, discourage ka. Naman, pag nakita mo naman yung sarili mo,
na mukhang mas spiritual ka kaysa sa kanya, ang tingin mo naman sa sarili mo, mataas, yung mayabang ka, di ba? Pero alam nyo, mga kapatid, hindi dapat itong i-compare, no? Kasi kung titingnan natin ang ating sarili, lahat tayo makasalanan. In either case, no? Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa isa't isa. No? And Paul directs us away from comparing ourselves with others toward examining ourselves before God. Sabi niya, imbis na ikumpara mo ang sarili mo sa iba, mas magandang magsuri ka ng sarili mo. No? No, alam mo, hindi mo minsan maiwasan yung kino-compare ka, di ba? Ito, mas maitim. Mas maputi kaysa sa iyo, mas matangkad, di ba? O mas magaling kumanta kaysa sa iyo. Normal yan, pagkaiba pero ikaw mismo, ikukumpara mo yung sarili mo. Tinitingnan ko, mas magaling naman ako rito. No? Kaysa sa kanya. Sabi ni Pablo, yan ang iwasan natin. Mas maganda kung ang gawin natin, magsuri tayo sa sarili natin. We have to examine ourselves. No? Instead of measuring ourselves by another person's performance, we are to test our own work against God's standard. For His judgment is the only one that ultimately matters. At ginamit ni Pablo salita rito na test carries the idea of examining metals to determine kung yung metal na yon ay genuine or pure. Ibig sabihin, careful self-examination. Careful ka na, hindi lang yung basta. Tingnan ko nga, hindi. You have to examine yourself from time to time. No? Tingnan mo yung sarili mo sa liwanag ng salita ng Diyos. Tingnan mo yung sarili mo at ikumpara mo sa kabanalan ng Diyos. Tingnan mo ang kalagayan mo sa kanyang harapan. Ang tawag dyan ay careful self-examination. Ang dali natin kasing alam mo, minsan, yung comparison natin, ginagawa natin sa performance ng iba. Di ba? Ewan ko na-encounter nyo madalas, yung pagka nagpapagawa kayo, mga karpintero, di ba? O kaya mga mekaniko. Diba, pagka papagawa ka may paparenovate ka, o kaya naman, may papaayos ka na sasakyan mo. Sasabihin ng karpintero, o kaya ng mekaniko, sino bang gumawa niyan dati? Di ba? Sino gumawa niyan dati? Tanungin pa eh. No? Bakit? Kasi sabihin, ipakita niya napaka-laosin naman ng gumawa ito ako ngayon, darating na. Makikita mo kung sino ang mas mahusay. Di ba? So dito makikita natin, human nature tends to elevate itself by highlighting the deficiencies of others. And the same tendency can appear among Christians. Kumpara natin yung ating abilidad na magturo, mag-administer, mag-counsel, mag-serve, mag-conduct ng sarili natin sa church than of the others. No? Then, kapag yung shortcomings natin ang na-expose, dinidepensahan natin yung sarili natin. Ba't ba ako lagi ang napapansin? Yung iba naman natutulog din naman. Pagka nag-worship at nagpipreach si pastor. Yung iba naman late din pag dumarating. Ako na lang lagi. No? Pero imbis na, di ba, you have to honestly evaluate yourselves. We shift the attention to the failure of others. Pero tinatawagan tayo ni Pablo sa ibang daan, ibang pathway. He urges us to examine our own work, our own motive, our own faithfulness before God. Bakit ako naglilingkod? Bakit ako nagtuturo? Bakit ako nagmiministeryo? Bakit ako nagbibigay ng tulong sa mga kapatid? Bakit ako nagkakaloob? Gusto ko ba ng recognition? Gusto ko ba nababanggit ang pangalan ko sa harapan? No? Ang may pinakamalaking naibigay sa buwang ito ay si ganito. Ganun ba? Well, naging sa kinagisnan kong church, meron kaming mga sobre, di ba? Doon sa bullet, nasa likod yun eh. May mga pangalan yun doon. No? Kaya malalaman ng ng mga nag-check ng offering kung kanino ay anak. Binigay ni sister, ni brother.
Pero dito hindi natin ginagawa. Bakit? Di ba maganda pa rin yung tinatawag nating anonymity. Gumawa ng maganda yung kanan mo, hindi mo na kinakailangan sabihin sa kaliwa, pero nakikita ni Lord na nagpapala. No? Naghahanap ba tayo ng recognition? Di ba ang pinakamaganda? Pinakamaganda sa lahat, kung meron tayong dapat kinokorek na mga imperfection, sarili natin. No? Correcting our own imperfection. O, ang isang problema kasi nagiging preoccupied tayo masyado sa imperfection ng iba. Alam niyo, ang hirap mabuhay ng ganyan. Hindi magiging masaya ang buhay mo. Kung lagi mong nakikita ang imperfection ng iba. Totoo lang. Pero mas maganda pa rin tingnan ng sarili. Iayusin ang mga pagkukulang. Kapag nakatingin tayo sa sarili nating imperfection at gusto nating maayos ito, yung pagmamalaki at pagmamataas nagiging mas malayo sa atin. No? Nagkakaroon tayo ng satisfaction in being, di ba? In being, in our service to God. We find joy in seeing God's grace at work in our lives. So let us fight this kind of tendencies. Let us, brethren, reject measuring ourselves against others. Last but not the least, I call this one complacency. Verse 5, for each will have to bear his own load. What's the point? The point is responsibly carry our own burden. Now, at first glance, mayroong contradiction, parang contradiction. Yung sinabi sa English, apparent contradiction. Kasi sa verse 2, kapag-aralan natin last time, sabi doon, magpasanan kayo ng pasanin sa isa't isa. Magtulungan kayo ng mga pasanin. At pagdating sa verse 5, sabi ni Pablo, pasanin mo ang sarili mong pasanin. Ano ba talaga, Pablo? No? Ano ba talagang gusto mong sabihin? Alam, totoo lang, medyo nalito nga ako rito nung binabasa ko at binagbubulay-bulay ko. Pero nakatulong sa akin, nung chinek ko yung original na gamit sa wikang Griego. Yung sa verse 2, ang ginamit na wikang Griego doon sa burden ay baros. Dito naman sa verse 5, ang ginamit na wikang Griego doon sa burden ay portion, portion. Now, ano yung pagkakaiba ng dalawa? Doon sa baros, ito'y tumutukoy sa isang mabigat na bagay, yung heavyweight, para bang cargo na nilalagay ng, di ba, nililift yan patungo doon sa barko. Ibig sabihin, ang bigat nun, hindi kaya ng isang tao. Kailangan ng tulong ng iba. So, ito'y tumutukoy sa kabigatan na dinadala ng iba, na kapwa nating kapatid. Maaring meron siyang sufferings. Maaring meron siyang temptation na nahihirapan siyang labanan. Gusto mo siyang gusto niyang humingi ng payo sa iyo para matulungan mo siya. Maaring meron siyang affliction, meron siyang mabigat na trial, meron siyang grief, may pangangailangan siya. Kung kinakailangan, lumapit ka sa kanya para ipanalangin mo siya, para payuhan mo siya, o kung meron kang kakayanan, abutan mo siya ng tulong na kaya mong ibigay para gumaang ang kanyang pakiramdam. Pagdating sa verse 5, ibang ginamit na salita, portion. Tumutukoy ito sa isang traveler's pack o backpack. Yung nakalagay dito sa, di ba, pagka nagta-travel ka, meron kang backpack, meron kang traveler's pack. It speaks of load that is expected and assigned to an individual. So every traveler carries his own pack. No? So, biyahe kayo. Alam nga namang padala mo yung luggage mo doon sa iba. Padala mo baka kung saan dalhin yan, 'di ba? Dala-dalahin mo yung sarili mong gamit. Dala-dala mo yung sarili mong pack, 'di ba? Ibig sabihin nito, every believer has personal responsibility that no one else can carry for him. There is a weight
that each of us must bear before God. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng iba't ibang kaloob, iba't ibang opportunity, iba't ibang responsibility at calling. Gagawin natin at tatrabahuin natin yon, gagampanan natin, gagamitin natin. Sapagkat sa araw ng paghuhukom, hindi ka sasagot o hindi ka magsusulit doon sa kaloob ng iba, kundi sa kaloob mo na binigay ng Diyos sa iyo, kung ginamit mo ba yan ng may katapatan o hindi. Hindi ka sasagot sa opportunities and responsibility na ibinigay ng Diyos sa iba, kundi doon sa sariling responsibilities, opportunities that God has entrusted to you if you have used it or not. Now, to use a simple illustration, wala na kasi ako maisip na illustration, no? Yung mga diakono natin dito, hindi sila i-evaluate ng Diyos ayon sa kanilang abilidad na mangaral dito sa pulpito. Kundi sila ay mag-a-account sa Diyos kung gaano sila katapat na gampanan ng kanilang tungkulin na mag-serve at mag-care para sa mga practical na pangangailangan ng iglesia. Ganon din naman. Yung mga nangangaral dito, katulad ng pastor na katulad ko, eh hindi hahatulan ng Diyos batay sa kakayanan kong mag-ayos ng aircon. No? O ng mga butas doon sa bubong na tumutulo, kung ano-anong mga bagay dyan, ano? Eh, hindi ako doon hahatulan ng Diyos, kundi kung gaano ako katapat sa pag-aaral at pagtuturo ko ng kanyang salita. Hindi doon sa paano ko minanage ang finances ng iglesia. Hindi yun ang tungkulin ko. Tungkulin yun ng iba. Naintindihan niyo yung mga kapatid? Ibig lang sabihin, meron tayong kanya-kanyang kaloob, at kanya-kanyang responsibility, at kanya-kanyang calling and opportunities na dapat ay ginagamit natin. Kapag hindi natin ginamit, sasagutin natin yan sa Diyos. Yun ang dapat na maging malinaw. At di natin dapat kainggitan yung iba. We do not envy their gifts or despise our own assignment. Instead, we are called to faithfully fulfill our responsibilities that God has given us. So, brethren, let's do our own work and do it diligently and faithfully without comparing yourself to anyone else. Do it for the glory of God. No, darating ang araw, tatayo tayo isa-isa sa harapan ng Diyos para magsulit. No? At ang pagsusulit natin ay kung paano tayo naging tapat sa ipinagkatiwala niyang kaloob sa atin. Pinagkatiwala niyang opportunity sa atin, responsibility sa atin. No? At magsusulit din tayo, hindi lang sa ginawa natin, kundi sa hindi natin ginawa, na dapat sana ginawa natin. Intindihan natin yun, mga kapatid. Yun ang ating haharapin pagdating ng araw. So, alisin natin ang lahat ng hadlang upang hindi natin maranasan ang masaya at malusog na samahan bilang mga magkakapatid sa ating community, sa ating church. Okay? So, yun po ang isang aral na sinasabi ni Pablo sa ating lahat dito. Pero gusto ko lang sabihin sa pagtatapos ko, na ano man ang ginagawa mong mabuti. Kahit na ginagawa mo ng tama ang motibo mo. Gusto mong tumulong, gusto mong magbigay ng iyong lakas, ng iyong talino, ng iyong effort, ng iyong skill. Pero wala ka pa kay Kristo. Gusto kong sabihin lahat yan, walang kabuluhan. That is like, di ba, multiplying 10 millions to 0. So, brethren and friends here, I urge you, kung wala ka pa kay Kristo, lumapit ka sa Kanya ngayon sa daan ng pananampalataya. Sapagkat ang kailangan mo'y tagapagligtas. Ang kailangan mo'y manunubos. Ang kailangan mo ay ang kapatawaran ng Diyos at mapabilang ka sa Kanyang kawan, sa Kanyang pamilya, sa Kanyang mga tinubos, sa Kanyang bayan. Doon magsisimulang may kabuluhan ang lahat ng gagawin mong tama at mabuti sa Kanyang harapan at sa isa't isa. Manalangin tayo.